Nakakalungkot man isipin, sino ngayon sa loob ng simbahang ito ang single parent? Mga anak na mga produkto ng broken homes and broken families. Minsan para bang nag-aalangan tayo, natatakot tayo dahil hindi buo ang pamilya natin. Minsan kahit sabihin natin masaya tayo pero hinahanap pa rin natin buo ang pamilya natin. Pero may mga pamilya na wag lang silang sabihin na hiwalay sila o wasak ang pamilya nila, nagsasama nga sila sa isang bubong, pero hindi na sila nag-usap, nagsasama na lang sila para sa mga anak nila. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin. ang pagkapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, dinila si Jesus ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon sa ayon sa kautusan ang bawat panganay na lalaki na katalaga sa Panginoon. At nagandog sila ay siningin ng kautusan ng Panginoon mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem ang pangalan Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaki ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat di niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mamagulang sanggol na si Jesus upang gawin ang hiningin ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos ng wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita ng aking mga matang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Namanghang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Pinasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit tahamakin ng marami, kaya't mahayag ang kalang inisip, dahil diyan ang puso mo'y para na rin tinaraka ng isang balaraw." Naroon din sa templo ang isang propetang babae, siya'y napakatanda na. 7 taon lamang sila nagsama ng kanyang asawa at nang siya'y mabalo, at ngayon 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-ayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita din siya tungkol kay Jesus at sa lahat na naghintay sa pagpapalain ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa nila ang lahat ng bagay, ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang bata'y lumaking malakas, marunong at kalulugod sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Pakibati po yung mga katabi natin ng good morning. Ayan. Ngayon po ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng banal na mag-anak. Tuwing linggo, pagkatapos ng Kapaskuhan. Alam po ninyo, sa aklat ni San Lucas, sinabi sa atin na dumagsa ang mga pastol upang purihin ang sanggol. At kasabay nito ang pagpapatira pa nila sa kanyang pamilya. Isa itong napakagandang pagninilay nang dumating si Jesucristo sa mundo ng mga tao sa pamagitan ng isang pamilya. Hindi siya basta sumulpot na lamang, hindi siya basta umusbong na lamang, hindi na lang basta siya dumating, kundi pinili ng Diyos na ipanganak at lumabas sa konteksto ng isang pamilya. Ang pamilya ni Jesus, Maria at Jose. Ang pamilya na huwaran sa lahat ng pamilya sa sangkatauhan dahil nagmamahalan at nagpapalagat sila sa isa't isa at tumatalima sa kagustuhan ng Diyos. Bagamat kakaunti lang ang ating impormasyon tungkol sa naging pamumuhay ng kanilang pamilya, natitiyak natin natutunan ni Jesus ang mabuting ugali mula mismo sa kanyang sariling pamilya. Kahit naman tayo, di ba, kapag ang isang batay kumikilos, nagsasalita at gumagawa isang bagay na hindi kaaya-aya, ang unang tanong kagad natin, yan ba tinuturo sa bahay ninyo? Yan ba tinuro ng nanay mo sa iyo?
Pero kapag mabuti at maganda naman ang nasisilahin natin na ginagawa ng isang bata, sino bang nanay mo nakakatuwa naman? Ang buti naman ng tatay mo at natutunan mo yan. Bumabalik palagi sa pamilya sa nagpalaki. Makakasigurado tayo ang namamayagpag ang pamilya ni Jesus sa pagmamahalan at kaligayahan, may kapayapaan at kasiyahan. Sa kasalukuyan, totoo na harap ang sa maraming pagsubok ang mga pamilya sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngayon, maraming hamon na kinakaharap ang pamilyang Pilipino at ang mga hamong ito ay nagpapahina sa tatagan ng pamilya at nagiging dahilan ng unting-unting pagkawasak nito. Unang-una, ang isyu ng paghihiwalayan ng mag-asawa na dapat ay hindi mangyari dahil ang pundasyon ng pagsasama ng mag-asawa ay ang pamilya. Nakakalungkot man isipin sino ngayon sa loob ng simbahang ito ang single parent, mga anak na mga produkto ng broken homes and broken families. Minsan para bang nag-aalangan tayo, natatakot tayo dahil hindi buo ang pamilya natin. Minsan kahit sabihin natin masaya tayo pero hinahanap pa rin natin buo ang pamilya natin. Pero may mga pamilya na wag lang silang sabihin na hiwalay sila o wasak ang pamilya nila, nagsasama nga sila sa isang bubong, pero hindi na sila nag-usap, nagsasama na lang sila para sa mga anak nila. Yung ba may tuturing mo na mabuting pamilya? Pangalawa, ang issue ng pangangalunya, adultery sa wikang Ingles, na kung saan nagwawasak sa magandang pagsasama ng pamilya. Ang issue na nakambang diborsyo. Sa buong mundo, for your information, ang Pilipinas na lang ang walang divorce law. At marahil magtatagal na balang araw, magkakaroon din tayo nito. At dapat maging handa din tayo dahil mas maraming Pilipinong pamilya ang mawawasak at mga karanas ng pagkakahiwalay. Nandun din ang issue ng abortion o pagpatay sa sanggol sinapupunan pa lamang dahil sa issue ng mga tatawag na pro-choice. Sabi nila, nasa nanay, nasa babae ang magpapasya kung gusto nyo ituloy ang kanyang pagbubuntis o hindi dahil karapatan niya raw yun. Pero paano na ikarapatan ng bata? Ang contention ng mga pro-choice palagi, wala pang buhay, nasa sinapupunan. Ang may katawan ang magpapasya. Na ibig sabihin, hindi nila kinikilala ang buhay na nasa loob ng sinapupunan. Isa pa, ang mga pagbabago na pagpapahalaga ng ating mga kabataan ngayon. Mapapansin nyo ba, lumalaki ang kinawiwilihan ng panahon ay yung panggasta sa teknolohiya. Sipi mo, hindi mo lang nabilihan ng cellphone yung anak mo. At kung hindi mo nabilihan ng gusto niyang cellphone na iPhone, hindi niyo ako mahal. Ang bihira, cellphone lang, hindi na mahal. Pinaaral ka sa magandang eskwelahan, pinubusog mo palagi ng pagkain, nakakapasyal sa mga gustong puntahan, hindi mo lang binigay yung paborito niyang gadget, hindi niyo ako mahal. Kabisit, no? Pero bakit ganon? Makikipagsabayan ka ba sa mga kaibigan mo dahil yun din ang cellphone nila na para sabihin, in ka, na pareho kayo, na may kaya kayo kahit ipangutang na magulang mo, gagawin mo para lang sabihin na marunong ka makisabay sa kanila? Ilang kabataan din, malaking porsyento ng mga kabataan natin ang di seryoso sa pag-aaral. Ilan sa mga anak ninyo na ilang taon na, 10 taon na, di pa rin tapos ng college. Baka nagdodoktor. Pero tsinatsagaan nyo, sinasamahan nyo, pinagpapaliwanagan nyo. Minsan ang konsolasyon na lang natin minsan, hindi bali, Father, yung anak ko napakatamad. Laging tulog, hindi umaasa ang computer ng computer. Laging video ng video, pero okay na yun, kaysa naman adik. So nagsisettle na lang tayo sa gano'n na parang walang direksyon, parang lesser evil na yun, masama yung ginagawa ng anak ko, pero hindi kasing sama ng iba, pero kahit na hindi pa rin dapat, di ba? Nandyan din ang mga kabataan ng isa o pareho walang magulang. O nabibili natin lahat ng gusto natin, OFW magulang,
magarang bahay, magandang mga gadgets, pero lumalaki yung mga bata na hindi nakakasama yung mga magulang nila, absentee parents. At siguro kahit balik na rin mo yung panahon, hindi pa rin talaga matatawaran ang pinakamalagang karanasan ng isang pamilya, ng isang anak, yung maramdaman niya yung presensya ng kanyang mga magulang. Kaya nga minsan nakakasama ng loob, di ba? Pag umuwi yung ama at ini-impose niya yung authority niya bilang isang ama, dahil matagal na panahon na wala siya, minsan lang pinagalitan, sasabihin pa ng anak, mas maganda lang wala kayo eh. Wala nakikialam sa akin. Di ba nakakasama ng loob yun? Ibinigay mo na lahat, ini-impose niya lang otoridad niya bilang ama, pero ikaw pa lumalabas na masama. Ang issue ng paggamit ng droga, panloloko sa nobyo o sa nobya. Ilan sa atin, makilala natin, na malapit na sanang ikasal, nakaayos na yung simbahan, pero hindi pa rin natuloy ang kasal. Dahil mayroon third party involved. Masakit din yun. Nandun din yung issue ng impluensya ng social media, teknolohiya sa tao. Para bang ang isip ba natin, ang desisyon ba natin nakasalalay kung ano napapanood, nakikita natin sa social media, wala ba tayong sariling diskarte o pagpapasya? O hindi ba tayo nag-iisip o pinagninilay ng mga ginagawa natin? Nandun ang issue ng pagsusulong ng same-sex marriage. Kung masaya ako sa partner ko, wala na kayong pakialam. Darating ang panahon kung ano yung gusto ng tao, kung saan ako masaya. Kung gusto ko kabayo ang asawa ko, wala kayong pakialam, masaya kami. Kung masaya ako na ikasal ako sa motorsiklo ko, masaya ako dito eh. So ganun na lang palagi. Kung ano yung kaligayahan ng tao na kahit maliit, hindi tama at di nararapat, dahil pinagbibigyan ng tao, okay lang ba na ganito at ito nalay pamilya? Huwag na tayo mag-anak. Mag-alaga na tayong Shih Tzu. Yun na lang anak natin. At least wala tayong papakainin. 5 taon lang, 7 taon lang ang buhay, at least mamamatay na. No? Eh yung anak, hanggang panguli, aalagaan mo yan. Para bang nasan niya ngayong prioridad mo? Nasaan yung prinsipyo mo? Nasaan ang plano mo? Mga kapatid, kung tutusin, kailangan muli natin tuntunin ang kahulugan ng pamilya. May mga mag-anak na nagdurusa dahil sa hirap sa pinansyal na aspeto. Marami ding pamilya ang apektado sa kawalan ng katapatan. Maraming pamilya ang apektado sa kawalan ng maayos na pamumuhay, mahirap na sitwasyon, gayong nahihirapan manirahan sa ibang lugar dahil sa kaguluhan, kahirapan at digmaan. Direksyang naapektuhan ng pamilya sa napakaraming problema at komplikasyon sa lipunan ngayon. Sa kasalukuyan, dumudulog tayo sa banal na pamilya ng Nazaret na sana'y maging huwaran natin at gabay na maraming pamilya. Sabi nga sa mensahe ng ating Santo Papa Pope Francis, the baby Jesus with his mother Mary and with Saint Joseph are simple but luminous icon of the family. Si Jesus, si Maria at si Jose, sila ang buhay na larawan ng Diyos. Mga kapatid, sa inyong pamilya ba may nangarap, may nag-ambisyon na ginawa kayong halimbawa? Natatandaan ko nung panahon na hindi pa ako pumapasok sa seminaryo, meron ako nakikita, nagsiserve kasi ako sa misa bilang sakristan. May nakikita akong pamilya na nagsisimba every Sunday na kinagigiliwan kong pagmasdan. Pagkatapos magmisa, pag peace be with you, nagkikiss of peace sila, kumakain sila sa Jollibee, nagkukwentuhan, ang saya-saya. At minsan nasabi ko din sa sarili ko, kapag ako nagkaroon ng pamilya, gusto ko katulad din ng pamilya nila. Meron mga nagsabi na ba sa inyo, pag ako nagkaroon ng pamilya, gusto ko kasimbuti ng papa ko. Gusto ko pag nagkaroon ako ng asawa, singkaling magluto ni mama ko. Pinapangarap ba kayo ng anak ninyo? O kabaliktaran, pag ako nag-asawa, hindi katulad ng tatay ko.
Pag ako nagkaroon ng asawa, ayokong katulad ng nanay ko. Maraming mga kabataan, hindi naman kabataan, young professional, may edad na, 30s na, hindi pa rin sila nag-aasawa, kaya pinagtutulakan na sila ng mga pamilya nila, ng mga magulang nila. Tanungin mo kung bakit. Ang sarap kasi ng buhay ng pamilya namin. Enjoy namin ang company na bawat isa. Ang bait ng mga magulang ko. Mahal namin ang isa't isa. Kayo ba kapag umuwi sa bahay, nasasabik pa ba kayo na makita ang asawa ninyo? Na kapag nakikita nyo, hi Han, good morning, good afternoon. Kapag sa umaga, pag pinagmamasdan nyo yung asawa nyo, natutuwa ba kayong pagmasdan? O tinitignan nyo siya habang nakahiga at nilalagay nyo yung daliri niya sa ilong niya at sasabihin nyo, buhay pang walang iya. Natutuwa ba kayo na makita siya sa umaga? Natutuwa ba kayong umuwi sa bahay at mabungaran nyo yung mga anak ninyo? Di ba ito yung misang karanasan natin na masaya tayo sa pamilya natin? Na maligaya tayo, na magkakasama tayo, na buo tayo. Wala man pera, salat man sa kabuhayan. Pero mahalaga, masaya tayo. Minsan nakikita nyo sa junction, may pamilya nakatira sa kariton. Pinagsasaluhan lang yung chicken joy. Nakukuha pa nila magtawanan. Wala na nga silang bahay, nasa kariton lang, pero masaya sila. Kayo nga, laki ng bahay ninyo, may sasakyan pa kayo. Lagi naman kayo nag-aaway. Ngayon, papangatwiranan nyo ba? At least di kami nakatira sa kariton. Pero masaya naman sila. Kayo ba masaya? Pag tinanong kayo, point blank, masaya ba kayo sa buhay ng pamilya nyo? Yung ibang masasaya, ang bilis sumagot, oo naman. Mahal namin ang isa't isa. Pero iba, tanungin mo, masaya ka ba sa piling ng asawa mo? Titignan mo yung asawa mo, sakto lang. Pag sakto lang, ibig sabihin hindi kayo ganun kasaya. Mamaya, pag uwi nyo sa bahay, assignment nyo, tignan nyo yung asawa nyo, Han, masaya ka ba sa akin? Huwag ka na magtanong, alam mo na sagot. Minsan yun ang sasagot natin. Pero sana maging masaya kayo. Yung pagtanda ninyo, sasabihin nyo sa isa't isa, salamat sa Diyos. Ikaw ang asawa ko. At sabihin ng mga anak nyo, salamat sa Diyos, kayo po magulang namin. Biyayang malaki sa Panginoon kapag nakatagpo sila ng mga magulang na naging mabuti sa kanila. Kaya kayong mga magulang, tiyagain nyo lang anak ninyo. Pagtiisan nyo lang sila, alagaan nyo sila. Asikasuhin nyo sila sa pangailangan nila. Pag naramdaman nila yan, na sisikapan yung tulungan sila, buuin ang kalooban nila. Pag tumanda kayo, pag-aagawan kayo ng anak ninyo, aalagaan kayo. Pero kung ngayon pa lang, wala sila nararamdaman sa inyo, hindi nyo sila inaalagaan, matakot kayo pagtanda ninyo. Dahil wala din magtsatsaga sa inyo. Kaya investment yan. Sino ba sa inyo mga magulang na sa matagal na panahon kayo nagsusuporta sa mga anak ninyo, pero ngayon nakatapos sila, kayo nang sumasahod. Ma, panggastos, wag na anak, nagkapala ka pa. 10,000 yan, ma. O, nang binibiro lang kita, dagdagan mo. Minsan ganun na tayo, diba? Yung hindi ka na kailangan manghingi, alam ko kayo mga misis, hindi naman kayo nangingi sa mister nyo, di ba? Totoo naman yun eh. Kasi dumudukot na lang kayo. Kumukuha na lang kayo. Pero sana ganyan din sa mga anak, sa kanilang magulang. Yung di na kailangan sabihan pa, yung nagkukusa na lang, na sila na magbabayad ng bills, sila mabay internet, sila na bibili na pagkain grocery, yung di ka na magsasalita, dahil kusa sa kanila, dahil mahal nila ang pamilya nila. Nawa mga kapatid, sa selebrasyon natin sa ngayong araw na ito, hindi lamang magsilbing inspirasyon ang pananampalataya natin sa banal na mag-anak ni Jesus, Maria at Jose, kundi magkalob din sa atin ito ng mabuting katangian, taglay ang banal na pamilya ng Nazaret. Sana'y maging huwaran din kayo. Sana'y pangarapin din kayo ng anak ninyo. Sana'y hindi mawala ang presensya ninyo sa bawat isa.
Kahapon nagmisa ako sa Heritage sa isang family friend. Nung nagsalita yung anak, na-touch kami. Sabi niya, nung nagdodoktor si ate, si papa, 5 taon, simula Antipolo sa Philippines hanggang sa Maynila, nagdadala ng baon ng agahan for 5 years para lang makakain at samahan siya. 5 taon na tsinatsaga. Pwede naman ipag-grab. Pero gusto ng ama, siya yung magdadala para sa kanyang anak. Kayo ba nagagawa niyo yun? Sa Marik nga lang kayo nakatira, hanggang Parola lang, nagre-reklamo na kayo, mag-tricycle ka na lang. No? Ito, 5 taon. Kaya sabi niya, mamimiss ko yung presence na yun, na kung paano ako minahal, inalagaan, at pinagmalasakitan ng aking ama. Sa pagpapatuloy ng misang ito, tandaan po natin, ang pagmamahal na ipinapakita ninyo sa inyong mga anak, balang araw, aanihin nyo yan. Yung pagmamalasakit na ginawa nyo, ibabalik sa inyo yan ng Panginoon. Siksik, liglig at umaapaw. Ang pagmamahal na ipinakita ni Jose at ni Maria kay Jesus, nagbigay ng inspirasyon nawa sa atin na mahalin din nyo yung mga anak ninyo, ang inyong mga pamilya na walang kondisyon. Sa inyong lahat na narito bilang isang pamilya, maligayang kapistahan ng banal na mag-anak. Amen.